Dead on arrival ang isang lalaki matapos bumangga ang kanyang minamanayong tricycle sa isang SUV rin sa EDSA Cubao. 6 na iba pang sugatan. Si Salima Refran naka-alerto, 24. Sa trahedya nagsimula ang taong 2011 para sa pamilya Nilio. Patay ang kaanak nilang si Basil Lawrence ang makabanggaan ng minamaneho niyang tricycle ang isang SUV sa EDSA Cubao umaga ng Sabado. Alas 5:30 ng bawian ang buhay ng biktima sa East Avenue Medical Center dahil sa tindi ng tinamong sugat. Ang kanyang mga sakay na 2 kaibigang minor de edad nananatiling kritikal ang kondisyon. Kwento ng ina ng sakay ni Basil, nag-iangkas lamang ang kanyang anak na si Senki kay Basil nang hinatid ito sa terminal ang nanay na tutungo sa Manaoag. Pauwi na nga sila. Dumaan, siyempre dadaan sila doon. Nalinatid nga nila yung nanay yata nung driver. All of them in a serious condition, but the most critical would be this patient, no? Basically, wala na po siya. Kitang-kita sa cellphone video na ito ang tindi ng aksidente kanina. Ang isa sa mga biktima nakahandusay pa sa kalsada, habang ang sidecar nahiwalay na sa motor. Ang nakabanggang SUV nakatagilid na. Ayon sa mga saksi, mabilis ang takbo ng 2 sasakyan nang biglang lumipat ang lane ng tricycle. Itong motor nandito kanina. Ngayon, bigla siyang gumawi dito. Nung paggawi rito, yung tuli ng sasakyan, ma'am, hindi na nakontrol. Inabot yung puwitan. Nagpreno siya, pero ang haba na nung pinireno niya, ma'am, inabot pa rin. Bahagyang nasugatan ng mga sakay ng SUV na minaneho ni Annalyn Lee. Kasama niya ang kanyang 2 kapatid at pinsan. Inaalam pa rin ng mga otoridad ang tunay na nangyari sa aksidente, pero obserbasyon nila, konting ingat sa pagmamaneho, lalo na itong panahon na to. Pagkatapos, pang tricycle talagang hindi dapat nasa EDSA. Bawal talaga sila. Salima Refran, naka-alerto, 24. Pinatunayan naman ng mga residente ng 3 barangay sa Makati na pwedeng salubungin ang bagong taon nang walang paputok at polusyon. Ipinagbawal doon ang pagpapaputok dahil sa gas leak. Nakatutok si June Veneracion. Dahil bawal ang paputok at pailaw, turotot at iba't ibang klase ng paingay ang bumida sa magsulubong ng bagong taon sa 3 barangay sa Makati City. Sa Barangay Bangkal, na direktang naapektuhan ng tumagas sa petrolyo mula sa butas na pipeline ng First Philippine Industrial Corporation. Idinaan na lang sa mini-concert at paraffol ang pagsalubong sa 2011. At habang nagpupuntukan sa mga kalapit na barangay, ang mga taga-Bangkal nakipanood na lang ng fireworks display. Kanya-kanya din sila naiskali sa pag-iingay sa pagsalubong sa bagong taon. Ang isa namang ito, sa lumang latay binuhos ang katiyan ng daliri sa pagpapaputok. Sa gilid ng West Tower Condominium kung saan may nakukolekta pa rin mga produktong petrolyo, videoke ang pinagkaabalahan ng mga residente. Ito lang ang nagbigay buhay sa paligid ng West Tower sa pagpapalit ng bagong taon. Pero kung may natutuwa, ito raw ang mga alagang aso ng pamilyang ito na sa unang pagkakataon ay nakalabas ng bakuran para salubungin ng bagong taon ngayong walang naglalakasang paputok sa kanilang lugar. Mas okay sa amin yung ganito, tahimik lang. Paputok lang kami, okay na sa amin. Really? Paputok, grabe paputok ito. Talagang puro paputok lang dito. Tsaka makaya talaga. For so long na time, ngayon lang nakalabas sa mga aso ng bagong taon. Ngayon lang ho. Hindi sila natatakot ngayon. Talaga? At baka nag-enjoy sila? Enjoy na kasi sila. Taon na taon eh. Halos walang pinag-iba sa 2 barangay ng Pio del Pilar at Magallanes. Wala man ang kanilang nakasanayang paingay, mabuti na rin daw ito para ligtas ang lahat. Walang sugatan at kumpleto ang mga daliri ngayong 2011. Sa 3 barangay nito ng Makati, makikitang pwede naman palang salubungin ng bagong taon na walang paputok, walang polusyon, at iwas disgrasya. Ito lang marahil ang nag-iisang benepisyo ng sakit sa ulong dala ng fuel leak sa kanilang lugar. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ang mga residente naman ng isang barangay sa Tondo, Maynila, nag-costume party at street dancing sa pagsalubong sa 2011. Nakatutok si Syria Naguho. Ilan lang yan sa mga nakakatuwang costume ng mga taga-barangay 82 Zone 7 sa Tondo, Manila kagabi. Bahagi yan ng halos 10 taon ng tradisyon ng costume at street dancing sa lugar tuwing bagong taon. Walang premyo ang makakasali sa street party. Pero nadayo kami na ibang lugar dito
para dito sila mag-perform at makover ninyo. Talagang nagpa-participate lang sila para sumaya lang. Ang Kwak-Kwang Boys, sinampulan ng GMA News. Mga quick mga tay. Sino nag-isip ng choreo nyo, sir? Kami rin, kami. Oo, kami lang. Hindi naman nagpatalo ang tribo ni Nene Ching. Siyempre, hindi kumpleto ang bagong taon kung walang putukan. Kaya pagsapit ng alas 12 ng gabi, pero hindi namang mangilan-ngilan na nagpukpok na lang ng mga kaldero at mga pinggan kaysa magpaputok. Sa gitna ng kasayahan, nagka-tensyon sa isang eskinita sa Dandan Street na magkasaksakan umano ang dalawang magkainuman. Buti na lang daw at naawat ang iba pang makikigulo at nadala agad sa ospitalan ng saksak. Sa kabila nito, hindi na bago ang mood ng mga residente na talaga namang tuwang-tuwa sa pagpasok ng bagong taon. Share na go nakatutok, 24 oras. Susunod, silipin ang mga cute na New Year babies. 2010 to 2011, the GMA New Year Countdown, dinagsa ng libo-libo. Isa sa mga tinaguriang hottest male solo artists of 2010, half Pinoy. Tutok na dito sa 24 oras.